mga balita ngan impormasyon nga angay hibraan, mga isyu nga kinahanglan aksyonan. Ini pagtitirukon nga nagpapahamtang ipinagihan programa Agenda Hautso. Ika nga Philippine Information Agency, Eastern Visayas, igpapalangat tayo ang mga Agenda Hautso nga napapanahon ngan sadang pagdagdon. Eastern Visayas, Habagong Pilipinas. Ini ang iyo agenda. Halinyada han mga balita. Ekonomiya han Eastern Visayas naging mabinungahon ha 2025. San Juanico Bridge nadugangan nahin 15 tonelada ang kapasidad tinikangan Disyembre 12. BIA bag-o nga natudlok nga additional regular member han RDC Eastern Visayas. Programa hadugang nga anihin humay igin papatuman ha City Agriculturist Office han maasin. Ligtas Christmas formal na nga ginlansar han Department of Health. Second Forest Management Summit gindumara ha syudad han Borongan. 2,000 katawo nakatagamtam han baiting bigas meron na program han Northern Samar. Universal Healthcare Orientation ha barangay gindumara han Samar Provincial Health Office. Haraksada Balita. Suman Festival ginlansar ha Carigara Heritage Society agod mapreserbar ang culinary heritage han Bungto. BRC nag-abri han pinakasyahan nga computer-based licensure examination center ha Sinirangan Visayas. Han News and Information Center 5 kadlaw nga wellness leave para han magtatrabaho ha gobyerno aprobado na han CSC. Pinakadako nga recruitment han mga magturutdo ha 2026 kasado na han PBBM administration. Ay istorya panlawas, mga fun facts ha pagburod, pag-iistoryahan. Mga detalye hanaton mga balita masunod na. Maupay nga oras makasangkayan ni ang amon ika-47 nga edisyon ng Agenda Hautso. Salamat aniyo padayon na pagtutok hini nga programa. Ako hi Frederick Humeres. Harapit na mahumanan bulan ng Disyembre nga nagtitikara niliwatan adlaw ang Kapaskuhan. Unta magpabilin ha aton mga pamilya ang kamurayawan ngan pagigugma hini nga mahinungdanon nga Christmas season. Ako hi Steffi Liborios. Tutok permi hamon kada semana nga edisyon ng Agenda Hautso. Yan permi niyo makikita na Facebook pages ng Philippine Information Agency Eastern Visayas. Ako, AJ Espinosa. Ang Agenda Hautso ini masusundan ang mga istasyon ng Radyo Pilipinas Calbayog, Radyo Pilipinas Sogod, ng Radyo Pilipinas Borongan. Upod pa ha 94.9 Infinite Radio Villaba, DYRK Radyo Calgara, ng Berada Teleradyo, ha IBC 6 Hanpalo. Ini hi Jane Sanyano Gay, ini ang iyo. Agenda Hautso. Agenda Hautso. Ekonomiya ng Eastern Visayas naging mabinungahon ha 2025. Adan report ni Rian Arinto han PI Eastern Visayas. Haluyuhan mga ayat nga ginatubang han Eastern Visayas na balik pagrampag aniya hini ekonomiya pero diri gud dinhi eksakto nga ginihingita nga kamutangan. Ha report han Department of Economy, Planning and Development higin sumat ni Regional Director Maylene Rosales nga kadak-an han mga probinsya Sinirangan Visayas inada hatama ngan ngani nakakalabaw hagin lalauman nga progreso. Ngan kun pagdukwag ang paguhuri mangrawan lakip na dinhi ang katawhan ang kada probinsya in maeda kontribusyon han 555.6 billion pesos nga gross domestic product han rehiyon han tuig 2024. Nangunguna dinhi ang probinsya han Leyte din haros katunga han kanan rehiyon kabugusan nga output nagtitikang ngan panguna han mga nakabulig pagdukwag amon sektor han industries, energy ngan infrastructure. Iniingin sundan han Samar, Tacloban City, Southern Leyte ngan Northern Samar. Bisan kun himubo ang amot han Eastern Samar ngan biliran king kukonsidera gihapon ini nga dako nga kontribusyon han kabugusan nga resulta para han rehiyon. The region's industry sector continues to face instability. Of the 23.6 billion in industry output, Leyte contributed a commanding 66.6%, driven by B-Infra, but weighed down by weaker gains in manufacturing and mining. Samar and Southern Leyte followed with 7.6% and 7.5% respectively, showing potential that each nurturing. Eastern Samar at 5.7% and Northern Samar at 4.4% remain
in the margins. Para han masunod nga tulo ka tuig, ipinaagihan Regional Development Council ginihingita nga magkakamayada connectivity ngan reliability hagud umunhan pan ekonomiya han Eastern Visayas. Iginduduso ang pagpaurupay han sea, air routes, port, airport upgrades, lakip na ang mga kalsada ngan mga tulay nga nagsusumpay han mga probinsya. Sumalahan opisyal kung iniin matutuman, waray rason nga diri maunhan ang progreso han Eastern Visayas. Tikang ha PIA Eastern Visayas, Rayan Arinto, ini ang iyo agenda ha 8. Mahumanan haros 7 ka bulan nga restrictions, San Juanico Bridge nadugangan na 15 tonelada ang kapasidad. Tinikangan na December 12, 2025. Mga commuter buses makakaagi na. Ada report ni Alit Reyes, han PIA Leyte. Formal na nga matikang yan ang adlawon Bernes ang mas pinataas nga load capacity nga 15 tonelada ang San Juanico Bridge matapos mag-imponer ang Department of Public Works and Highways sin load restriction didahan bulan ng Hunyo. Ginlalauman ang presensya mismo ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. hini nga formal nga pag-abre upod ang pag-inspeksyon han shoring nga gidumara DPWH haylaro man tulay agud nga madugangan ang kadig-on hini. Mainumduman nga gin-imponeran hin load limit nga 3 tons ang San Juanico Bridge matapos may sabutan nga damo ang gubahan mga importante nga parte ng tulay nga nakakaghatag hin kadilikaduhan ha mga sarakyan nga matabok dinhi. Darahini dako ang naging epekto ekonomiya nga transportasyon ng reyon han mag-imponer hini nga mga restriction nga nakagduso mismo han presidente nga magmando hin madagmit nga paghingaya ng San Juanico Bridge agud diri duro nga diri maiha nga maperwisyo aton mga nagamit ang tulay. Nagpapasalamat ako to the men and women that worked very hard to make sure na maayos yung tulay, to our director ng DPWH as well as Secretary Vince and the President for making this really a priority. Mas malaking tulong ito sa ekonomiya, hindi lang ng Tacloban City, hindi lang Eastern Visayas, pero lahat hanggang Mindanao, hanggang Luzon. Kasi ito talagang main thoroughfare na dinadaanan. Naisabutante nga DPWH nga surukan pundo paghingaya ng tulay intikang han Emergency Fund han National Disaster Risk Reduction and Management Council matapos nga magpatuman hin state of calamity hariyon maabot 7 na ka bulan ang nakakalabay. Sumala ka DPWH Regional Director Edgar Tabacon nga kadugangan nga rehabilitasyon in pagbubuhaton nga dahan tulay ha masunod nga tuig ha panuyo nga mahibalik han iya original nga kapasidad nga 33 tons. Usahan sa Juanico Bridge ang pinaka-importante nga pasilidad ng nasod nga nagsusumpay han Maharlika Highway tikang Luzon ngadto ha Mindanao. Tika nga Philippine Information Agency Leyte, Alit Reyes, ini ang EU Agenda ha 8. PIA bag-o nga natudlok nga additional regular member han RDC Eastern Visayas. Adi ang detalye kan Jasmine K. Tagosto han PIA Leyte. Opisyal na nga ginaprubahan ang Philippine Information Agency como bag-o nga regular member han Regional Development Council han Sinarangan Visayas nga ginlalauman nga magpapakusog pa han pagpapasamwa kin impormasyon kaparte han matinaw nga serbisyo publiko han gobyerno. Durante han ikaupat nga quarterly meeting han RDC, formal nga gintudlok ang PIA, kaupod gihapon ang Philippine Statistics Authority, Presidential Management Staff, ngan Philippine National Police sa pangunguna ni Leyte Governor Carlos Jericho Petilla nga bag-o gihapon nga natudlok como chairperson han nasabi nga konseho. Ang panawagan para hin kadugangan nga mga miyembro hini in nakauyon han Presidential Executive Order No. 82 nga nakabase ha pagpapadugkwag han ekonomiya han rehiyon. Sumalakan PIA Regional Head Rayan Arinto, komitido ang ahensya ha pagsuportahan mga advokasya han konseho para hin inklusibo nga pagpauswag. In pwede na ang PIA nga umapi ha mga pagpaplanohin mga aktibidad o inisyatibo, mga kasabutan hin serbisyo ngan palisiya, kaupod ang mga magkadurdilain nga ahensya han gobyerno ngan mga tinaglawas sa pribado nga sektor. Tika nga Philippine Information Agency Leyte, Jasmine K. Tagosto, ini ang iyo agenda ha 8. Programa hadugang nga anihin humay iginpapatuman han City Agriculturist Office han Maasin City para mas mapalambo ang agrikultura han lugar. Adan report kan Bong Pedalino han PIA Southern Leyte.
Ang pagtuon sa mayong pagtubo sa binhi sa humay nga gihimo sa Barangay Tawid, Dakbayan sa Maasin, ipatuman pa unya ngadto sa uban pang mga barangay nga dunay mga kabasakan. Sa interview kaniya sa PIA, si City Agriculturist Julius Monghim ingon, maayo ang dagan sa study site sa Skill Up Rice Production Program sa Barangay Tawid nga unang gisugdan sa maging tuig 2024 din miabot og 8.6 metric tons ang abot sa usa ka hektarya. Muna gipaningkamutan nga jud sa siyudad sa Maasin ubos sa liderato no ni Miulos Mercado nga kini sidyang programaha ma-replicate pa no, not only diha sa Barangay Ligho but i-replicate pa pud ni siya nato ngadto sa mga rice producing barangays sa maaning Manhilo, Labuon no, Labuon, Bugo, kay kini sila mga dagko mga siya mga rice area sa mo nay paningkamot nato no. Hopefully, kung mapadayon ni siya nga programa, ngadto-ngadto, no? Mahimo na gyud ta siguro nga mahimong sufficient na atong supply sa atong bugas diri sa ato. Sa miyag ni semana, gihimo ang pagpang-apod-apod sa mga rice seeds nga moabot og 600 ka bags, ingon man sa 300 ka sakong abono ngadto sa 400 ka mga rehistrado mag-uuma sa humay ning Dakbayan. Kini ubos sa RCEF kon Rice Competitiveness Enhancement Fund nga programa sa Department of Agriculture Regional Office uban ang hugot nga koordinasyon sa city government ug diha sa Mayor Los Mercado alang sa ceremonial distribution. Nang hinaot ang mayor nga pinagi sa baghatag og saktong mga binhi o abono ngadto sa mga mag-uuma, maangkon ra gyapon sa syudad ang self-sufficiency sa pagkaon nga bugas. Ato yun ang kagalingon nga paningkamot sa atong komunidad na mas self-sufficient ka. So, bisan pa man o kining dili raw tani ingon nga seremonya lamang sa pagpanghatag. Apan kini dako kini ingon tang dako nga kahigayunan, no? Kahigayunan nga makaapitan ng programaha para sa atong kinabuhian. Kanya, hinao ka ng po, nga kining liso, kining kapuno, nga inyong madawat karon makahatag nito. Mas maayo pa, nga mas ani. Gikan sa PIA Southern Leyte, mong pinalino alang sa Agenda Ha-8. Ligtas Christmas, formal na ginlansaran Department of Health. Ang detalye ini na report igahatag ni Sol Alarcon ng PIE Eastern Visayas. Pag naabutan Pasko nga bagong tuig, diri gud balilikyan ang katitiro kan pag-urusan, mga pamilya, magsarangkay mga katrabaho, mga classmates, para in party or reunion. Pero hiniliwat nga higayon na adaan kadilikaduhanin pag kinaon, hindamo, pag ininumin makarubog nga irimnon, yan pag maneho nga hubog o nakainom. Mahitong dinigil lusan ng Department of Health Eastern Visayas Center for Health Development ang Ligtas Christmas Campaign. Kaupod ang iba pa nga ahensya ng gobyerno para magmakusog ang kampanya hini nga holiday season. Labotan motorcade nagkamay-adahin pagpirmahahin Memorandum of Understanding. Habot niya itong DOH, PNP, BFP, LTO, NNC, DILG, City Health Office, Santa Cloban, ngendamo pa nga iba. Ironically, it is also the time that there is risk for preventable injuries, illnesses, emergencies, and disasters. And they can increase during this season because of merrymaking. It can increase if we are not vigilant. It can increase, it can happen if we do not have measures to prevent, measures to avert, and to mitigate them. Through this campaign, the Ligtas Christmas campaign, we put together all our efforts to ensure that Filipino families, the Eastern Visayan families, can celebrate safely, free from harm, full of hope, free from injuries, yet full of joy, free from health emergencies, yet full of healthy and meaningful Christmas and New Year celebrations.
Kalakipan mga pahinumdum han DOH nga likyan o ibanan ang pagkinaon hin mga pagkaon nga damo iton asukar, maasiting ngan maasin nga mga pagkaon para malikyan ining mga sakit ngan kun nagmamaniho likyan gihapon iton paghubog o nakainom para malikyan liwat iton disgrasya. Tikang PA Eastern Visayas, Sul Alarcon, ini ang iyo agenda ha-8. Second Forest Management Summit, Gindumara, Syudad ng Borongan. Adin report ni Samuel Candido, han PA Eastern Samar. Malinamposon nga gindumara ang lokal nga pamanuan ng siyudad ng Borongan ang ikaduha nga Forest Summit nga pinangunahan ang City Environment and Natural Resources Office o City Enro kasugbong ang sanggunang panglungsod o ISP ug ang magkaiba-iba nga mga ahensya o buhatan ng LGU Borongan nga ng Eastern Samar State University o ISO ang gimbuhat adto Disyembre 5 dito sa Melinda's Resort and Restaurant Function Hall, Borongan City. I-Forester Jujito si Akla, head itong City Enro, nag-explicar bayan ang katuyanan hini nga nasabi nga Forest Summit. Kapapanuyaanan hini nga Forest Summit is to make the community, especially itong mga Boronganon, aware itong importance itong aton kagugubaan. Ano iti kaimportante it aton mga panadlaw-adlaw nga kinabuhi. Ngan paano naton mapre-preserba, paano itong community, itong mga tao makaka-contribute para aton mga kagugupan din sa Borongan maportiheran. Durante ni nga katitirok, gintagan hindaunan iya mensahe ni City Legal Officer Attorney Celestino E. Cabato nga tinaglawas ni Acting City Mayor Emmanuel T. Chosongko nga itong pag-ukoy, pag-istarhit katawan ng kalibutan in may ada katugbang nga responsibilidad nga amon pagproteherit aton mga kaguguban. Kay kung ini pagpasibayan, dako dawgod itong magiging distroso nga dahit mga mulupyo, hit mga pakabuhi, infrastruktura, o iba pa. Ginsabi pa ni Atty. Cabato, maportunado kita nga mga Boronganon nga may ada kita sugad hini nga katitiro. Ikaduha nga Forest Summit nga kundiin gani restoryahan itong tama nga pagmaneho at kaguguban ang siyudad ang Borongan kay ini nagahatag liwatin mga oportunidad hin panginabuhi hit katawhan o garing kinahanglan protektaran agod ini magpabilin niya dat kahasta nga magpulos pa itong sumurunod nga henerasyon. Samtang durante naman hini nga summit lagid nga ginpresentar ni Miss Pauline Didasa, Chief of Staff Pambuatan, ni Sanggunang Panglungsod Member Maria Rosende Dasa, Chairperson at SP Committee on Environment, Adton Borongan Forest Reserve Ordinance, nga kundiin ang mga partisipante hini nga okasyon, inagpirman testamento, anera marigan nga pagsuporta hini nga ordinansa. Ang Sanggunang Kabataan naman Federation, nga kundiin may pangdan SK Chairman Dexter G. Aquino, ang nagrepresentar kan SK President General Eladona, iginlagay ang topiko nga the youth and environment empowering the next generation for a sustainable future. Again, pahamtang liwat ang topiko nga community and environment ang kunding gintalakay adton may kalabutan ni Sustainable Forest Land Use Management Agreement o Community-Based Forest Management Agreement ang Sendro Borongan, Pinahagian Development Management Officer Forester Erwin Villacarillo. Tinambong ini nga Second Forest Summit adton mga opisyalis ang upland barangays, ang siyudad ng Borongan, ang mga civil society organizations, sugad ang Borongan Awareness on Nature and Outdoor Group o BANOG, San Gabriel Farmer Agrarian Reform Beneficiaries ug ang Barangay Siha Agrarian Reform Beneficiaries Association. Para ang Agenda 8, Samuel Candido, PIA Eastern Samar. 2,000 katao nakatagamtamhan benting bigas meron na program ha Northern Samar. Ada detalye kan Aileen Diaz sa PIA Northern Samar. 2,000 katawo nakatagamtam san benting bigas meron na nga programa san gobyerno. Nagin manilampuson ang launching sa benting bigas meron na nga programa ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. naginhimo sa Capitol Gym, Barangay Dalakit, Katarma, Northern Samar san Lunes nga adlaw Disyembre 8 kundiin 2,000 nga mga residente ang nakatagamtam. Ang programa ginadara sa Norte San Samar para maibsan or maibanan ang bugat sa pamalit san premier nga panginahanglan sa mga kablas ngan minimum wage earners. Ginhimo ang pamalit sinsayok adlaw kundiin 400 kasako nga bugas ang ginbaligya ngadto sa magkadurilain individual mapabatan-on parag-uma seniors ngan kada pamilya nakapalit tubtob na 10 ka kilo ngan ini ang guntutuuhan nga maagang pamasko sa presidente.
Nagpaabot naman sa niya mensahe si Governor Harris Christopher Ongsuan na nasugad nga ini ensayo sang ginsaad ni PBBM sa iya kampanya sa nag-aging eleksyon nga nininatuman na nga naging posible tungod sa pagkasarayo sa mga opisyal sa gobyerno. Ang nasabi nga programa ay ginpangunahan ni Governor Harris Ongsuan kaupod ang mga opisyal sa iba-ibang ahensya. Presente nga nakadto si Regional Director Rodel Macapania sa Department of Agriculture 8, DA8 Agribusiness and Marketing Assistance Division Chief Francis Rosaroso, ngan representante sa NFA ngan iba pa. Sayo sa mga nakabalyo si Nelson Di Makiling, 42 anyos, residente sa Katarman, nga nasugad nga kunta padayon ini nga programa nga ipadapat san katawhan. Mo kay siya kay medyo nakaburo-barato kami. Nakabulik sang imbes nga mapalit kami sin 50-50, no? Bari na lang kami kaya nakatinig kami. Punta padayon kunta ini punta diri lang kaya na lang adlaw punta sunod pa mga adlaw yung pakunta kami mapalit natin 50 kilos out na 20 ang size. Ini nga programa nakabulig san mga digtoy an kita nga dako an bulig san panginahanglan san tawo. Sugad naman ni Maricel Ergo, 47 anyos, nga taga Dalakit. Okay, ganito siya kakatawon na ating kambirit mong gulit ka taas ba? Kaya imagine na, bigay na sa Ricardo. O para sinitiyan na so, amo rin nilang itagan sin. Sabi pa, oportunidad ba? Natapos ang programa nga ang tanan nga nakadto nga nagpila nakadara sin barato nga 10 kilos nga bugas nga tig 20 pesos an kilo. Kikang sa Philippine Information Agency, probinsya sa Norte San Samar, ini sa Aileen Alazon Diaz para sa Agenda Ha-8. Universal Health Care Orientation na barangay ang Gindumara Samar Provincial Health Office. Adan report ni Angel Ibrias, Work Immersion Student and PA Samar. Nagdumaran Provincial Department of Health Office supod ang mga partner agencies ng Samar Universal Healthcare Orientation para local chief executives, council members sa barangay, and iba pa nga health stakeholders si Disyembre 9, 2025 sa Samar Convention Center. Panuyuhan aktibidad nga ipasabot ang kabug-usan nga health programs nga niklaro ang papelhan barangay ha paghatag hinpatas aksasabo nga kalidad nga serbisyo panlawas. Sigon kan Santiago Gloria Jr. Development Management Officer 4 PDOHO, nagpapakita ang presensyahan mga partisipante ang dedikasyon nga kaupayan para mapasayon ang pag-abot ang health services nga mismo ha barangay. Dugang pa ni Gloria, padayon niya ginpapatumanan puro kalusugan kundi kinahanglan makabisita ang midwife nga nurse kada semana ira gindesignar nga barangay. Ginpay baro liwat niya nga target han probinsya Samar nga maabot nga 50% ang barangay nga may upod han programa pag-abot han 2026. Ginsaysay naman ni Officer in Charge ng Samar Provincial Health Officer Marilyn Ampatin nga importante ang barangay level UHC tungod kay dito nagsisimula ang serbisyo. We would like to orient them on universal health care. Alam namin na they have a big role in the implementation of universal health care. Nagpasalamat naman ang barangay officials sa oportunidad. Punong Barangay Maria Lucia Mabubay Henrawe sa Norhe nagsiring nga dakon bulig ang orientasyon labi na barangay health workers and barangay nutrition scholars. Anira ni baruan inday naman magagamit pagbalik ha barangay. So, nagpapasalamat po ako sa nagtayo pong sa programa pong ito kasi po may kakulangan din po kasi sa aming barangay. Tika, happy summer. Angel T. Ibias. Ini ang iyo Agenda Ha-8. Haaton Ratsyada Balita yana, Suman Festival ginlansar han Karigara Heritage Society agod mapreserba ang culinary heritage han bungto. Professional Regulation Commission nag-abri han pinakasyahan nga computer-based licensure examination center ha Sinirangan, Visayas. Detalye hini nga mga Ratsyada hin balita, masunod na. Ratsyada Balita.
Gindumarahan Carigara Heritage Society ang pinakasyahan nga Suman Festival. Hapanuyo nga mapreserba ini nga panurundon nga pagkaon dinihini nga bungto. Ang Suman in may adadamo na nga klasin flavor nga paghimo dependehan na heraan han usa nga lugar. Habungtohan Carigara usahan pinakauna nga munisipyo probinsya Leyte. Ang pagluto ang Suman in nagdadara hin magkalain-lain nga istorya nagtikang pa hanayuna nga henerasyon nga nahipasa nga dahaya na. Igin paparayaw han mga Suman makers ang tinatawag nga tinipa nga suman usa nga klase hin kahimo nga ginlulubid at inasinan nga busag nga ang tinamisan nga brown nga pilit ginluto nga hatok hinlubi ngan pinutosin dahon hin saging kundi tungod han modernisasyon han panahon ginkakabarakan nga mapara ini nga tradisyonal nga pagkaon sanglit panuyo han Carigara Heritage Society nga iniin matun-an pa paghimo hayan nga henerasyon hin kabataan agud pa man madara nga tuwa sunod nga henerasyon. Sumalakan Mayla Aguilar usa nga konsehal ngan usahan mga nagmugna han Carigara Heritage Society panuyog gihapon ang irabag nga natindog nga grupo nga mapreserba ang iba pa nga mga panurundon nga produkto nga lugar sulod han bungtohan Carigara nga nag-istorya han mahinungdanon nga culture and heritage. And envision ko mga sano nga panahon malagas man ako ito makakita nito natin mga kabataan na we used to be the capital town of Leyte kasi ang Suman damo na kasi nagsusuman din na bukas niya Mr. Visayas. So kailangan namon mabalik ano nga hindi niya Carigara maupay ko na namon Suman yung baga nawawara na nahingan so gusto namin mag-create ba Suman para naman kay Mary Andaang ang pagdumaran Suman Festival in katikangan nga pitad hapaghatag hin importansya ha mga nahiuna upudan mga istorya nga leksyon nga duro tini nga tradisyon ngan panurundon han bungto. Ano min atong produkto din hikan Ginahadlaw GU aton isa sa hurong induha para iniya ma nga okasyon. ano ha iba nga mga Anuna or iba nga ang Carigara Suman Carigara Festival naghihimuhin mga nga nagdudurot in karasa anatong tradisyon nga tuhan nga henerasyon. Amoy luto Tiya nga Philippine Information Agency Leyte para Ratsada Balita ini Alet Reyes sinin EU Agenda Hautso. Formal na nga ginabrihan ng Professional Regulation Commission na Eastern Visayas ansyahan nga pinakabago nga computer-based licensure examination center han rehiyon. Matapos ang pinakabulan nga pagplano na abrihan na gihapon ang examination center nga mas magpapagaan han pagkuhin licensure exam para hadton iba-iba nga profesional gawas nga sulod han rehiyon. Mahimuta nga ground floor han Quezano Capital ha syudad han Tacloban. Ang CBLE han PRC ang ginihingita makakabulig nga mas maging epesyente ng dekalidad ang pagdumarahin examinations. Inarum han digitalization plan han PRC. Nakikita gihapon nga makakadugang nga ekonomiya han syudad ang pag-abrihin ng examination center haluyo han posible pagkaabot hin mga examinees nga magtitikang pa ha iba nga rehiyon. Plano han PRC nga magtukod pa hin sugad nga pasilidad ha iba nga rehiyon agud makumpleto nga may ada computer-based examination centers ang nga tanan nga rehiyon han nasod. You know, in behalf of the Commission, I wish to express my gratitude and appreciation for a productive partnership between PRC and, of course, Quezano Capital Real for the successful establishment of the computer-based licensure testing center here in Tacloban City, the first in Region 8. Tikang ha Philippine Information Agency Leyte para Haratsada Balita. Ini Hero Saludo, Work Immersion Student han Simeonocdol National High School. Ini ang iyo Agenda Hautso. Nadakop han Samar Police Provincial Office ang top 4 most wanted person na regional level lidahan alas 11 aga Desyembre 9, 2025 ha Barangay 3, Catbalogan City. Gindumaran operasyon han Catbalogan City Police Station nga ginpangunahan ni Police Lieutenant Colonel Norman Ala upod han Criminal Investigation and Detection Group Western Samar Provincial Field Unit. Gindako pi alias Adoro 37 anyos parag isda ngan residente han sitio Kalbasag Barangay Pangdan, Catbalogan City pinaagihan warrant of arrest para hakaso nga murder ubos han Article 248 han Revised Penal Code.
Igin-issue and warrant ni Honorable Cicero Tuazon Lampas sa presiding judge ng RTC Branch 27 nga nobel ang iya kaso. Top 4 ha most wanted person sa rehiyon ni Ador sumala han ing warrant system. Ha operasyon gumamit ang kapulisan ng alternative recording device subay han Supreme Court ruling. Ginsumatan liwat ti Ador han iya mga katungod ngan ginpasakop dayon ng Kadbalogan City Police Station para ha dokumentasyon antes sig turnover ha korte. Gindayo naman ni Police Colonel Arwin Tadeo, Provincial Director han Samar Police Provincial Office ang kusog nga insakto nga pagdumara han operasyon. Siring niya ini nga successful operation inagpapakita han padayon ni nga dedikasyon ha pagproteher han katawhan han Samar ngan paghatag hustisya ha mga biktima. Tikang ha PIA Samar, John Rafael C. Montecalvo, ini ang iyo agenda. News and Information Center. Ang mga balita tika nga News and Information Center han PA Eastern Visayas. Di makadlaw nga wellness leave para magtatrabaho ang gobyerno, aprobado na ha CSC. Pinakadako nga recruitment ha mga magturot duha 2026, kasado na ha PBBM admin. Mga detalye hini nga sumat igahatag ni Lupido. News and Information Center. Aprobado na ang Civil Service Commission ang 5 kaadlaw nga wellness leave benefit para ang mga empleyado ng gobyerno. Iniagod mas nga mapakurkusog ang workplace strategies nga nakasubay gihapon sa Republic Act No. 11036 o ang Mental Health Act. Ang wellness leave pwede ma-avail hindi ro diretso ha maximum nga 3 ka adlaw o pwede gihapon ha iba-iba nga adlaw. Ngan ini hindi pwede ma-monetize o madugang nga earned leave credits ngan forfeit kung diri magamit sa kubhan calendar year. Pwede ma-avail ang wellness leave para mental health care, physical wellness activities o para makapahuway tikang trabaho. Iniin ibahan unod na nga mga leave benefits sugadhan vacation ngan sick leave ngan para gud lainihan wellness ngan recovery. Ang paagyan pag-file ang wellness leave in parehas lang pag-file ang vacation leave, sick leave ngan iba pa nga leave privileges. Ang application in kinahanglan i-file 5 kaadlaw antes ang pizza ang pag-avail o mas alaw pa labot lahan emergency cases kundiin pwede makag-file pakabalik largo ha trabaho. Para naman kan Benita Alberto, Chief Marketing and Sales Division ng Philippine Crop Insurance Corporation 8, ang kadugangan nga 5 days leave in makakahatag in maupay nga benepisyo para ha mga empleyado han gobyerno. So amo naman nga nito yan ang gina-encourage nga ginpro-promote healthy workplace. So mas maupay ini mas madamo ang higayon han mga empleyado gobyerno nga makapag-rest, recover and magkamay-adahin mas maupay nga pagtrabaho kay makakamay-ada man niyahin time pag-contemplate. Ini nga palisiya ay magiging epektibo paghagos in 15 kaadlaw human may mantala ang newspaper. Halayan nga sumat, ginaandam na Department of Education o DepEd ang usahan pinakadako nga hiring para hinbag-o nga mga magturot do para sunod nga tuig human maaprobahan han administrasyon ni Presidente Marcos Jr. ang budget para sobra 30,000 nga bag-o nga classroom teachers. National Expenditure Program lakip ang haros 33,000 nga bag-o nga teacher 1 items usahan pinakadako nga tinuig nga dugang ha plantilya han DepEd. Suportado ni Secretary Sani Angara ang mas agresibo nga pagdugang in teachers kung baton han mando ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. nga pakusgon ang suporta at teaching workforce. Sumalakan Angara, simboluhan pagtapot nga ginhahatag ang Kongreso ang pinakusog nga suporta budget han DepEd nganhan ikinduduso nga mga reforma. Lakip ha 2026 expansion ang 6,000 nga school principal 1 nga 10,000 nga school counselor associate 1 positions kung mabaton ha leadership gaps pakusgon ang guidance services ngan mabaton ang nagtitikadamo nga kaso in bullying ha mga eskwelahan. Dungan hinig intatapos gihapon ang DepEd ang hiring pipeline para ha maposisyon nga nahimo ha mga naglabay na tuig para fiscal year 2025 nakatalaan i-hire ngan i-deploy ang maabot 20,000 nga bag-o nga teaching positions upod na ang 33,052 unfilled items tikang pa ha naglabay nga mga tuig.
Suportado gihapon ang DepEd ang hiring para administrative and project development officer positions para maibanan ang non-teaching workload han mga magturotdo. Para fiscal year 2026, nakatalaan mag-hire ang DepEd and sobra 11,000 nga administrative officer to positions para maabot ang 1:1 EO2 ratio a kada eskwelahan ngan 5,000 nga project development officer 1 positions para mas masuportahan ang pagpatuman ang mga programa school level. Halidirato ni Anggara na buhat ang mga reforma para kaupayan ang mga magturotdo. Upod na ang bago nga ginlansar nga inclusive employment policy, updated guidelines sa overtime and overload pay para maklaro ang patakaran ha compensation ng workload rationalization na nagtatanggal ang mabruhaton administratibo tika nga teachers para makapag-focus sira ha pagtutdo. Ngan hakatapusan nga sumat nagaandam naghihapon ang Department of Agriculture para hinda kung hiring darahan bag-o nga mga balaod nga nanunuyo pakusgon ang produksyon ng pagkaon nga manginginahanglan hinyukot-yukot nga agriculture nga animal science professionals. Nagsiring ang Agriculture Secretary Francisco Pichu Laurel Jr. nga ginlalauman handi nga makapag-hire and maabot 20,000 nga agriculturists ha oras nga maaprubahan ang balaod nun nga balik ang agricultural extension workers sa departamento. Labot lang extension personnel ang bago pa lang Animal Industry Development and Competitiveness Act in manginginhanglan hindamo nga veterinaryo ngan mga graduado tikang hin allied fields base mapakusog ang livestock systems han nasod. Kasumpay hiningan kung pangandaman nagtikang na si Secretary Chu Laurel Jr. makipagsumpayan ha Commission on Higher Education. Kulos nga gidodoso ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. ang modernisasyon ang sektor han agrikultura base makahimuhin mas damo trabaho, mapahitasan ang kita ni stakeholders, masiguro ang seguridad sa pagkaon han nasod ngan may banan ang pagsari ka imported nga pagkaon. Pikang News and Information Center han PIA Eastern Visayas, ini hinildalit lupido ngan ini ang iyo agenda haotso. Istorya Panlawas. Magpapadangat ang mga bagong impormasyon nga nakakaapekto han kahimsog hanaton panlawas. Istorya Panlawas. Mga impormasyon han mga tambal o paglikay han mga magkalain-lain nga mga sakit nga nakakabalaong nga panlawas ang mga tao. Iyo may babatian. Ay Istorya Panlawas. Istorya Panlawas. Masunod na. Yan ang edisyon ng Istorya Panlawas aton paghihisgutan ang pira nga mga fun facts sa pagburod. Maaram ba pa mo nga pag nagbuburodan usa nga nanay, nahitasan kada mo had iadugo nga laha 40 nga to 50%? Iniinagod masuportahan ang pagtikadakuhan bata ha iyatiyan. Ang uterus naman hinahinay liwat nga nadako sanglit makikita ang paglobuhan tiyan ng nanay, samtang nag-iihapan bulan ang iya bata. Asyahan matikang habaga-baga kadakuhin prutas nga orange ang uterus, nga tuwing kadakuhin pakwan samtang nagtitikahiranina ang panganak. Ang bata naman nasuludan tiyanan natikang pag-develop ng panrasa o taste buds, pagsuludan ni kawalo nga simana. Nan makakarasa na hiyahin flavor, pinaagihan amniotic fluid, pagsulodhan ika-14 nga simana. Ang baby gihapon ni nakakakilala na ang boses sa nanay, pagsulod ha 3rd trimester han pagburod. Samtang adto pasuludan tiyan, natikang nagihapon pagtubuhan buhukan bata, usahay may ada ginaanak nga buhukan na, pero kaudgan manipis ngan pino pala nga buhok may ada ang bata nga iginaanak. Kay ada liwat mga baby nga may ada ng ipon nga iginaanak, kundi subay han pagarang usala sulod hin 2,000 nga bata an may ada sugad hini nga kaso. Kan mga nanay, ayaw liwat kamo kapausa kung nag-iiba ang tembrehan iyo boses samtang nagbuburod. Hormones an hinungdan hini nga pagbalyuhan tembrehan boses, ayaw la kabaraka kay mabalik nga hawan imo natural nga boses kauman panganak. Padayon na namon sagdon para han regular nga prenatal check-up ni mami, kutob makapanganak. Dapat healthy si mami para healthy si baby. Iyo pala nahibatian ang pinakauri nga impormasyon bahinhan paghirot durantihan pagburod. Naghihinaot kami nga kamoin magpabilin nga himsugan panlawas ngan makabulig ha pagpadukwag han aton sosyedad. Para ha Istorya Panlawas, ako ay May Viban, inian iyo, Agenda Haotso. Sumat Panahon!
pinakaurahi nga oceanic nga atmospheric condition nagpapakita han pagdevelop han La Nina hamay Pasifiko. Hakamatuoran ini nagtikang pagpurma tikang padida han bulan han Setyembre. Kundi linmuya pag-abot nida han bulan han Nobyembre. Ang mahinay nga kondisyon han La Nina ina-exister kung may ada maabot usa ka bulan nga 0.5 degrees Celsius nga sea surface temperature anomaly o SSTA. Subay ang mga climate models ini nga kondisyon han La Nina magpapabilin pa kutob Pebrero 2026. Darahin ni nga kondisyon ang mga pag-uuran nga nahadako nga posibilidad ang pagpurma in mga low pressure area nga nagiging bagyo katapos-tapusan. Sanglit ang sagdon, amo ang pirmi nga pagirot, nga paginalirto, bisan hamayohan karisyuhan, yan nga kapaskuhan. Tika nga Weather Bureau at Philippine Information Agency Eastern Visayas, ini Herubin Mignano, ini ang iyo agenda, Hautso. Editorial! Kada tuig, an 18-day campaign to end violence against women in mabakod nga pahinumdom nga ang pag-abuso han mga kababayenan hindi nila personal nga problema kundi pan komunidad nga krisis na kinahanglanhin o rusa nga paggios. Yan nga tuig 2025 haloyohan pag-undong han balaod edukasyon nga advokasya padayon nga naghinitaas ang mga kaso hin panabuso mapisikal man o emosyonal nga klase kutob ba online harassment nga digital exploitation. Ini nga pagtigaman han kampanya kontra panabuso ha kababayenan in nagsiserbe nga panawagan nga iguundang an panamastamas lakip na an pagtutok han mga kaso panabuso ngan an pagbungkag han kultura han pagiging hilom patriarkal nga panhunahuna han aton sosyedad ngan an kulang nga oportunidad para han aton mga kababayenan. Mahugot nga trabahoon han gobyerno an pagpatuman han mga balaod sugad han Anti-Vowsy Act, Safe Spaces Act, nga nan Anti-Trafficking in Persons Act. Pero sa dang ba ini nga mga balaod kun kulang an pagpaid ngan aksyon an aton mga institusyon. Kinahanglan ipadayon ang paggahinhin pondo ha mga women's desk kalwas nga mga pasilidad para han mga survivors sin mga panabuso ngan an malaksi nga proseso ha hustisya. Pwede initikangan ha mga barangay kung diin pwede butangan hin mga buhatan na tinuod mabulig han kahintang han mga ginpanamastamasan nga mga kababayenan. Responsibilidad han mga institusyon, sugad han mga eskwelahan, simbahan, media, ngan bisan ang kada pamilya nga bumulig agud maundang ang kultura han pagbaliwaray han mga isyu na nakakaapekto han aton mga kababayenan. Labawhan nga tanan, kinahanglan pakusgon ang boses han mga kababayenan, ang mga survivor, indiri kinahanglan nga magpabilin nga hilom ang mga istoryahon parte pangastigo ngan panabuso. Angay naton hira suportaran, pamatian, kaganhil espasyo, agud otro nga mabugos, anha usa ka higayon, naruba nga parte hanira kinabuhi, ang pagkilala hanira masirom nga mga ginagian, inuna nga pitad para hirain matagan hinkaangayan nga hustisya. Yan nga tuig, himuon naton nga mahinungdanon ang 18 ka adlaw nga pagtigaman. Ayaw naton palabya nga iniin o sala nga kampanya o serye hin mga buruhaton, kundi himuon naton nga may panindugan nga hakada panimalay, eskwelahan, opisina ng komunidad, may lugar ang mga kababayenan nga mag-ukoy hin may hingpit nga kagawasan, kataluwasan, ngan may gintitipigan nga dungog ngan dignidad. Ang pag-undang, ang pagtalapas, ang katungod, ang mga kababayenan, indiri lakutob ha inok, iniin obligasyon nga magtitikang mismo ha aton mga kalugaringon, yana dayon. Para han editorial, ako Herian Arinto, ini aniyo agenda also. Iyo pala hinbatian ang pinakauri nga impormasyon ngan solusyon. Sugad man mga programa han gobyerno nga nakakabenepisyo han mulupyo. Daw nga salamat sa niyo pagupod ha mo nini nga edisyon. Kami magpapabilin nga da sentro han mga balita nga naksyon parang katawhan han rehiyon. Hasta sunod ni gayon. Ini an iyo agenda 8. Agenda House.
Salamat haniyo pakigurusa ha Agenda Haots, ang programa nga nakatutok ha mga balita, impormasyon, ngan solusyon kasugbong ang gobyerno para ha kauswagan han panginabuhi han mga mulupyo. Tubtog ha sunod ngayon Eastern Visayas. Habahong Pilipinas! Ini ang iyo agenda.